Mag-focus tayo dito sa nabitin na paghabol ng Gilas kontra sa Italy. Kita nyo naman na 18 ang lamang pero nailapit pa nila yan for as close as 7 points. Ang una nating mapapansin dito ay itong si Payola ay talagang naka-face guard dito kay Clarkson. Yan din naman ang isa sa mga naging dahilan kung bakit sa tournament na ito ay maalat ang shooting ni JC. 36% lang siya sa 3 games na inilalaro niya. Overall yan mga idol huwag nyo nang tanungin kung ano yung average niya sa 3. Ang thing is, alam ng kalaban syempre na si JC ang main man natin kaya yun din ang dahilan kung bakit mababa tong average niya. Ang depensa nila ay nakaset talaga para pigilan siya. At yung angulo rin po ni Payola ay kapansin-pansin dito dahil nasa kanan nga po ang ball handler na si Dwight. So medyo umanggulo siya dyan na mahihirapan si Dwight ipasa yung bola kay Clarkson dyan. Kita nyo? Todo deny talaga tong si Payola kay JC which is dito na nga nahihirapan ng Gilas. Nakaasa lang lahat sa opensa kay Clarkson kaya ngayon ang bigat ng depensa sa kanya parang wala silang play bilang contingency. Hindi naman maatake ni Dwight tong si Fontecchio kasi hindi naman mismatch yan. Although pwede niyang itry. Kahit nga noong si Payola yung nag-switch kay Dwight ay hindi pa rin to mismatch So yun din po yung isang dahilan na usually ay hindi natin napag-uusapan. Wala tayong mismatch na maaaring i-exploit. As opposed sa mga nakakalaban natin na maraming mismatch na pwedeng i-exploit. Ang parang mismatch mo na nga na pwedeng gawin ay pipilitin nyo na itong big man ang tumao kay JC pero mabibilis naman po itong mga bigs na ito at kayang mag-keep up kay Clarkson. Ending ay isang contested na step back 3-pointer para kay Dwight. I-echo ko lang yung sinabi ko kanina patungkol doon sa maraming mismatch ang mga kalaban na maaaring i-exploit sa atin. Tulad nga rito na si 6'2 RR Pugoy ang tumatao kay 6'8 na si Simone Fontecchio. That alone ay mismatch na Pwede na sila kagad rumekta dyan. Paano pa kaya sa pick play na ito kung saan mas mapapadalas ang mga switches, diba? Naparotate si Pugoy dito kay Melly mga idol. Sinalo niya si Kiefer na lumipat kay Fontecchio. At kahit nasaluhin niya pa yan, mismatch pa rin. Itong tapal ni Abando, kahit perpekto ang timing niya ay mismatch pa rin Ganon din dito kay Pugoy. So ano yung magagawa natin, 'di ba? Hindi nila hahayaang kainin lang si Pugoy diyan, kaya may tulong pa rin talaga na darating. At nawasak na ang depensa. Si Clarkson po ay isang tough shot maker din naman. Hindi yan magiging isa sa mga solidong bench scorer sa NBA nang wala lang. Ito nga 4 ang pumapaligid sa kanya pero nagawa pa rin niyang makascore. Though kita mo na rin yung bad side nito na parang halos ganyan nakukuha ni JC yung mga puntos niya. Isang bagay na yung kaya niyang gawin to effectively pero may depensa pa rin From time to time ay guguluhin pa rin nila si Clarkson at considered good defense to sa Italia dahil nasasabayan naman nila. Malupit lang talaga si JC pero yun nga, pangit yung shooting niya halos every game. Alam naman natin na better team talaga ang Italy kaya okay na rin yung medyo pinakilig pa natin ng kaunti yung laro. At isang halimbawa to kung bakit sila ang better team talaga. Sa pick play kung saan tinatao ni Polonara tong ball handler, nag-switch po itong si Ricci kay Abando sa pagdaan niya ng screen. And kita nyo, easy switch lang yan. At mukhang kumpiyansa ang Italia na kahit mas maliit at mas mabilis po itong si Abando kaysa sa big man nila, kakayanin pa rin sumabay ni Ricci. Mention na rin natin na itong si Clarkson ay sumusubok gumawa ng play at halos nakapatong na siya sa likod ni Tunut dahil nagbibigay nga siya ng screen para kay Papa Dwight. Pero yun nga, kahit na mismatch ng kaunti, walang ginawang extra help ang Italia at na-contest tong attempt ni Abando. As opposed nga rito sa high pick play naman ng Italia na noong tumatapat na si Edu dyan kay Spiso na guard ng Italia, umabang na rin si Dwight dito bilang isang ready na help defender. Okay lang naman yan actually and madalas ginagawa yan ng mga teams. Pero kita niya naman yung pinagkaiba, di ba? Hindi afford ng Gilas yung ginawa nun ng Italy na switch lang ng basta. Kaya nga si Kai ay hindi na naman nababad sa larong ito kasi mismatch problem din talaga siya. Itong si Kiefer ay hindi mo naman naaasahan na matatapatan niya si Melly nang siya lang mag-isa. Kaya inatake lang din talaga ng Italia ang mga gaps. Yan na muna for now mga idol. Before pa naman ang torneo na ito ay parang ine-expect na nating matalo tayo rito Even si coach nga. At least din hindi tayo natambakan ng Italia, hindi tulad noong 2019 World Cup. Pero hindi naman yun mga pampalubag loob. Mas okay pa rin syempre kung panalo ka, di ba?
Sa huling dalawang mga laro ay na-check na po itong Pilipinas at mukhang hindi sila nakakapag-adjust. Sana sa susunod na mga laro kontra sa South Sudan at sa China ay mayroon naman tayong makitang bago. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.